Good morning, good afternoon, o good evening kung saan man kayo nandun. Andito na naman tayo sa another video natin tungkol sa paggamit naman ng Nutriboy. Nung nakaraan, pinaliwanag natin kung paano ginagawa yung Nutriboy. Ito yung biochar na may halong dumi ng manok na nilagyan natin ng lactobacillus. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin paano ito ginagamit sa lupa. Dito po sa aking harap, makikita nyo may maliit na plot ng gulayan. Wala pa po siyang tanim. Dito po, inihalo na namin yung Nutriboy. Ito po ay dinidiligan namin araw-araw para hindi mamatay yung mga mikrobyo na kasama ng Nutriboy at ng biochar. Konting paliwanag po, ano po yung mga mikrobyo na nakalagay? Yung lactobacillus. Yan po yung mga mikrobyo na pag humalo na po sila sa lupa, tinutulungan nila yung halaman na makakuha ng pagkain. Ano yung pagkain ng halaman? Ang pinakapangunahin dyan ay nitrogen. Meron pong mga bakterya na mabubuhay dahil nilagyan mo ng biochar at compost, saka lactobacillus. Meron pa pong ibang mabubuhay na ang kanilang gagawin ay mag-release naman ng nitrogen para sa ating mga halaman. Kaya po yung mga halaman ay mas madaling tutubo sa isang natural na environment kung tawagin. Kung mapapansin nyo po, kahit saan kayo lumingon, yung mga bundok po natin na hindi ginagalaw ng tao, bakit po sila laging green? Kasi nandun pa po yung mga bakterya na yan. Ibinabalik lang po natin dito sa lupa. At ibinabalik po natin sila at dinidiligan natin regularly para mabuhay ang halaman. Kaya po pag pumunta tayo dito sa mga bagong tanim, nakikita nyo po, ito na po yung bagong tanim na nilagyan natin ng Nutriboy, biochar, chicken compost, saka lactobacillus at iba pang mga inputs. Yung pong biochar ay kinukuha niya yung mga harmful na elements sa lupa kagaya ng sulfur at methane, dumidikit po siya gaya ng napaliwanag ko po nung una. Ito po ay parang refrigerator lang. No? Pag nilagay mo sa lupa, lilinis po yung lupa. Ikalawa, maninirahan po ron yung mga beneficial bacteria kagaya ng lactobacillus. Kaya kung mapapansin nyo po, itong mga bagong tanim, bagamat bago pa lang ay buhay na po. Ito po yung susunod na edad ng ating mga lettuce sa tinanim. Kung titingnan nyo po ito, 100%. 100% po ito na walang chemical, walang pesticide. Matibay po. Ngayon, ang sunod po na tanong, siguro dahil nasa greenhouse tayo, pero kung nasa open space, ganito rin po magiging itsura niyan. Bakit? Kasi wala pong mga insekto na basta umaatake sa mga halaman na pinatubo sa natural na pamamaraan. Ito na po yung lettuce. Cherry tomato. Maaari po itong tumubo kahit hindi sa greenhouse. Kaya lang po ito dito tinanim para kahit tag-ulan po ay mamunga sila. Very sensitive po sila sa acid rain. Kasi nga po, ang dami na ng carbon dioxide nasa atmosphere. Kaya dito po namin tinanim. Pero tingnan nyo po ang tubo nila. Naninilaw sila, namumutik-tik sa dami ng bulaklak. Wala pong wala pong chemical po ito, walang pesticide. Kung titingnan nyo po. Baka mapansin nyo po may mga dilaw na bulaklak sa paligid. Yan po ay sa susunod nating pag-uusapan. Pero babanggitin ko na rin, yan pong mga dilaw na yan, na bulaklak ay katulong din ng mga halaman na ito. Itinataboy po nila yung mga harmful insect dito sa ating plots. Tingnan po natin yung mga pechay, bagong tanim. At ito po yung sa banda po rito ay yung ready na para iluto sama sa lulutuin. Na-harvestan na po ito. So patuloy lang po ang pag-harvest. At kung mapapansin nyo po sa gawi doon, tingnan nyo po kung gaano kalusog yung mga talong. Dito po. Kung na ginamitan ng Nutriboy at Lactobacillus. Napakalulusog po nila.
Sa susunod na video, pag-usapan naman natin yung mga ginagamit nating halaman para tulungan yung mga tanim natin na pangalagaan na makalaban sa mga insekto na sumisira sa kanila. Yan po yung biochar. Ito po yung ilalagay natin sa lupa. Parang ganito po yan. Ilalagay mo sa lupa. Ilalagay mo sa lupang ganyan. Tapos ibubungkal po yan nila. So isang dakot, bawat butas, bubungkal po nila yan. At didiligan, lalagyan ng tanim kagaya po noon. Diyan na po magsisimula yung pagtubo ng halaman. Ito po ay walang 30 days, pwede na pong mag-harvest. Kaya naka-sequence po ito lahat.